Hello mga kababayan, panibagong kwentong Pinoy Abroad na naman po dito sa ating channel. Ako po pala si Jans. At for today's episode, makakakwentuhan po natin mag-asawang Pinoy nurse po mga ma'am and sir. At kasama po natin all the way from Texas, Mr. and Mrs. Camiling. Hello po ma'am and sir. Hello. Hello. Yun. Swerte natin guys at makakausap po natin sila. Ayan. So, ayan, ma'am and sir, baka introduce yourself po para makilala po kayo ng ating mga kababayan. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa pag-invite sa amin dito. At least, sabi nga, nag-usap kami kanina na at least may share natin yung Story. story natin sa ibang tao. At least Mm. kahit man lang maka-inspire tayo ng ibang tao, di ba? Kasi syempre, bilang tao, built-in sa atin yung tumulong sa ibang Mhm. kapwa natin. So, Mm-mm. by doing that, kahit hindi man kami makatulong physically or financially, at least makatulong kami sa bagay na makapag-decide sila ng maayos kung Tama. ano man yung goal nila sa buhay. Mhm. Yan. Mm-mm. Ayun. So, pakilala po tayo, ma'am and sir. Si sir is, ano pong complete name ni sir? Ah, Emmanuel Camiling. Emmanuel So, ako po si Camiling. Emmanuel Camiling. And si Nag, ma'am. mhm. Ako si Cristel Nicole Camiling. Ayun. So, mag-asawa, guys. So, ma'am and sir, yung tanong sa lahat, bago po kayo pumunta ng Amerika, nasa Amerika po sila, guys, ano po yung trabaho po ninyo sa Pilipinas? Ako, nurse na talaga ako Nurse na sa talaga. Philippines. O, bali, doon ako sa Philippine Heart Center. Una, military hospital, and then yung Philippine Heart Center talaga yung dream hospital ko. Mhm. So, nagstay ako ng mga 5 years din doon, and then nag-case manager ako sa United Healthcare. So, Wow. mhm, Mm. Tapos si yun. sir? Ako naman si Eman Camiling. Nag-start ako bilang pumasok ako PMA noong 2026, tapos graduate ako ng 2010. And then after na graduation, nag-serve ako sa Philippine Army ng almost 11 years active duty. And then, yung unang assignment ko kasi noon is sa Mindanao, dun sa First Mhm. Infantry Division. So, naging platoon leader ako doon. And then, Oo. na-assign ako sa iba-ibang lugar. And then, na-assign ako sa Headquarters Philippine Army sa Fort Bonifacio. And then, yung last na assignment ko bago ako umalis sa service is doon sa AFP Finance Center sa Camp Aguinaldo. Wow, grabe, sir. Ibang klase to. Oo, so sir is PMA graduate. PMA year, sir, no? Grabe. Opo. Oo, anong rank mo, sir, bago ka umalis sa serbisyo? Umalis ako as kapitan. So, Captain. captain. So, kasi doon sa service kasi ito total mo yung PMA mo na schooling. So, all in all, naging mga nasa 15 years din ako na Wow, 5 years grabe. na bago pwede sila na retire at mag-pension, but Oo, pinili ko tama. na pinili ko na Mhm. umalis na lang sa service, Oo. mag-umpisa ng bagong career. Wow. Talagang goosebumps, no? Every man's dream talaga yan, sir, no? Na makapasok dyan, di ba? Mm. So, bali, ma'am and sir, paano ko yung nakapunta ng Amerika? Ang nangyari noon, yung sister-in-law ko, si Ate Precious, meron kasi siyang friend na nandito na sa US noon. Tapos, sinabihan lang siya na pupunta yung employer sa Philippines, Mm-mm. tapos magkakandak ng interview. Mm-mm. So, yun, doon nagsimula lahat na, sige, sabi, noong una hesitant ako kasi sabi Mm-mm. ko, syempre, yung sa service niya, Mm-mm. kaya parang half-hearted ako. Mm-mm. Pero nung nag-usap kasi kami, doon na yung sabi niya, sige, itry mo. Pumayag Mm-mm. naman siya, sige, itry mo. Tapos nung nandun na kami sa interview, ang dami. Mm-mm. Ang dami para, kasi na-schedule ako na ma-interview, first day. Mm-mm.
Tapos yung sa umaga ako pinapunta. Mm-mm. Tapos syempre, kabang-kaba ako. Sabi ko, hindi ko in-expect na ganun pala kadami yung i-interview. Parang nasa 80 to 90 kami. Oh, Oo, na mga nurses. Galing pa nurses. yung iba sa province or Mm-mm. basta talagang, ang dami talagang dumating. Tapos, Mm-mm. tinext ko talaga siya. Sabi ko, hindi ko Get alam well. kung makakapasok ako kasi sabi talaga namin. Mm-mm. Tapos sabi niya, ito yung sign natin. Sige, kapag Mm-mm. ka, ano ka, kapag ka Matanggap. natanggap ka, ibig sabihin para sa atin. Oh, ano yun, ma'am? Direct hire Yes, from direct employer. hire ka. Oo. Mm. Malalaman mo kasi na direct hire ka kapag yung mismong facility, yung like Yung yung hospital, ang mismong petition petition sa'yo. sa'yo. Ah, alright. Walang cut yun. So Walang yung, cut na. yung paycheck mo is yung nasa payroll ka ng mismong Mm-mm. hospital, hindi sa Mm-mm. agency. Alright. So, anong visa yun, ma'am? Ibig. EB3 visa na din. Wow. So, bali, ma'am, na-hire ka doon, pumunta yung employer sa Philippines. Ano yun, ma'am? May NCLEX ka na, USRN ka na, Yes, may or NCLEX na ako. Oo. okay. So, isa sa requirement is USRN ka na dapat bago ka mag-apply. Ah, yes. Alright. So, Parang ilang years? sumakto nga lang eh. Parang Sumakto sumakto lang. na, oo, na USRN na ako. Kasi hindi naman ako nag-expect, to be honest, na, well, dream ko naman talagang, kaya nga ako nag-nursing eh. Hindi Oo. naman ako pinilit na mag-nursing. Ito talaga yung gusto ko. Gusto mo. Pero since nung kinasal kami, parang nawala lahat yun. Kasi alam ko, siya aalis ng Ah, service. Oo. So parang, iyon, pero siguro, will din ni Lord na talagang Oo. matupad yung dream ko. Tas parang plus ano na lang, Mm. yung naging nurse. Hindi ko Oo. ni-expect No. na mag So, ano yun, ma'am? Natanggap ka, madali lang yung process, taas pa ba yung year na hinintay nyo sa application na Ay, hindi. makapunta kayo ng Amerika? hi- yung sa amin, hindi naman siya actually, Matagal. yung katulad ng iba na inabot ng 10 years, 5 years, Oo. lang yung sa amin. Okay. Actually, So, medyo na-delay pa ng konti yon kasi nagkaroon ng pandemic. alright. Pero tingin ko kung hindi nagkaroon ng pandemic, Mas baka madali. Ah, mas mabilis pa siya eh. okay. So, sabay na kayong pumunta ng Amerika, ma'am? Sir. Mhm. siguro Wow. nagsakto lang yun kasi nag-current yung Current. Oo. Kasi ano nun eh, yung backlog kasi talaga nun, di ba? Hindi Oo. hanggang like years. Tapos Mm-mm. kumbaga parang hindi siya nagiging current, parang Mm-mm. pabalik-balik siya, di ba? Balik-balik. Oo. Opo. Ganun. Alright. So, paano yun? Nag-resign kayong dalawa sa trabaho nyo, right? Si So, pumunta kayo ng US tapos kailangan iwanan yung trabaho sa Pilipinas. Mhm. Ano po ba yun? Talagang what made you decide na talagang okay na to, magre-resign na talaga kami for America. Sa akin kasi yung ano sa totoo lang sa akin yung big decision na ginawa namin. Kasi sa kanya madali lang naman mag-resign eh. Mm-mm. Oo. Kumbaga, syempre, may application ka sa US, magre-resign ka dun sa trabaho mo bilang nurse and then Oo. tapos kumbaga. Pero sa akin kasi is very very unique siya in the sense na syempre nasa service ako eh. Oo, So, talaga. uh, yung panahon na ginugol ko doon, and then Mm-mm. kaya nga sabi ko kanina, konting panahon na lang, 5 years na lang is pwede ka na sana mag-retire. Mhm. But Tama. bakit ko pinili pa na ano na Mm-mm. mag-resign and then Tama. sumama sa kanya. Well, nag-decide lang naman ako kasi syempre bilang bilang sundalo sa military, 'di ba? Mm-mm. Maraming risk. Um, una diyan yung syempre laging nasa at risk yung buhay mo. Tama. Tapos syempre dati natandaan ko nung nasa Mindanao pa ako is meron kami operation one time doon sa somewhere in Basilan. So nasabi ko sa kanya na eto may operation kami. So Mhm. nag-alala siya. Oo. Kumbaga, so kabang-kaba siya na syempre tapos may mga nababalitaan ka na Mhm. namatay. Mm-mm. Pumunta na diyan yung ano yung nung Sambonga Siege na marami ring namatay. So constantly na ano siya eh, kumbaga constantly na
nag-aalala siya Tama. dun sa kalalagyan ko. Kumbaga kung Mm-mm. ano man yung mangyayari sa akin, ganun. So, in short, para siyang ano kumbaga para sa akin kasi is, kung binata lang ako, wala Mm. akong asawa. Pwede akong maging pwede akong maging fearless, kumbaga. Tama. Pwede akong gawin kung anong gusto ko, Mm-mm. pwede akong mag-operate kung anong gusto ko. Mm-mm. Pero as you grow older, tapos nagkakapamilya ka, lalo kung magkakaanak ka pa, for Mm-mm. sure. Syempre magbabago rin yung isip mo na sabi ko na tingin ko hindi na rin okay to na palagi na lang ganun na Constantly na yeah. nag-aalala din ako. Oo. So iniisip ko rin syempre yung pamilya ko first and foremost. Talaga. Tsaka pangalawa, syempre sa military din is hindi naman natin kumbaga parang binabadmouth yung Mm-mm. military, but stressful talaga siya Yes po para talaga. sa akin. Which is hindi natin masisisi yun kasi yun talaga yung nature niya. Mm-mm. Mataas yung demand ng trabaho in terms Tama. of work, yung Mm-mm. amount na pwede mong ibigay, ganon. Mm-mm. Mm-mm. And then you will find yourself na parang wala ka na masyadong time sa family mo. So, pero kaya kung hindi ka magiging careful sa kumbaga sa pag-manage mo ng trabaho, pwedeng masira yung family mo sa totoo lang. Oo, oo, oo. Pero yung iba lang talaga kasi is sadyang napakagaling lang na Mm-mm. mag-manage between work and family. Pero syempre ang sa military is ganun talaga yung demand niya, pero hindi natin sinasabi na wala silang effort na i-promote yung family. Well, meron din Mm-mm. naman talaga. Mm-mm. Pero it's just my preference personally na umalis na lang doon sa service. O total meron namang opportunity na dumating Mm-mm. na US. So, Napakabigat na desisyon yun, sir. Mabigat talaga sa mabigat talaga konti. siya na Oo. yun nga, pero hindi mawawala dun yung pagpapasalamat din natin na napunta ako sa military, Mm-mm. nag-training ako sa PMA kasi yun yung later on na nag-drive sa akin na tapusin yung nursing dito sa US kasi Mm-mm. siya, kumbaga tinuruan ka paano maging disiplinado in terms of time management, in terms of setting your mission, your goal, paano ka magba-backward planning para ma-achieve mo yung goal na gusto mong puntahan. Mm-mm. Lahat yun is tinuro sa akin at nakapag-contribute doon sa gusto namin na marating, na, Mm-mm. na-achieve namin ngayon, and kung ano pa yung gusto namin ma-achieve in the future, na hindi natin alam kung ano pa. Oo, oo, tama. So, pero, sir, as AFP officer, tapos napunta kayo ng Amerika, tapos naging nurse ka, paano yun? Anong ginawa mo para maging isang nurse dito sa Amerika? Well, Ang haba ng, Ang haba. mahaba yung proseso talaga na ginawa niya eh. Mm-mm. Kaya well, parang, to start, okay, sige, kaya to start kasi dumating kami ng June 2021. yes. And then that time, ako talaga is nung bago kami lumipad papuntang US is actually hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko pong pasukan kasi Mm-mm. nandun din yung Pumasok ko sa, kakabaka-baka na ano kaya dadatnan ko doon. Kumbaga Mm-mm. para ano kaya Mm-mm. yung magiging career ko doon. Tama. Siyempre iwan ko yung career ko tapos in return ano magiging career ko rin. So Oo. nag-isip ako, sabi ko sige, nag-research ako doon sa pwede ba ako pumasok sa US Army since Mm-mm. pagka parang katumbas din naman is nasa military rin. Mm-mm. Pero dumating yung time ng pagdating namin dito, nagpurso ako. Kumbaga, nagtanong ako doon sa recruiter, and then pinatake ako ng exam. So, Nag-try pass. ka din, sir? Nag-try ka din sa ano? try siya. Nag-try ako doon sa Talaga? Oo. recruiter. So, Mhm. so natuwa sila doon sa result ng exam, and then nakita nila na meron akong background sa military, so gusto nila akong kunin. Pero Mhm. pero napaisip ako na sabi ko kung babalik ako sa military, heto na naman tayo. So, hindi na Malayo naman na tayo naman. magiging ng Yeah. mahabang Tama, panahon. tama. Aalis na naman ako. Tapos, Oo. very unique pa sa US is marami siyang assignment abroad. Assignment. Tama. So, pwede kang ma-deploy sa
Afghanistan kung gusto mo or Oo. Oo, talaga tama. Germany or kung saan Mm-mm. panig pa ng mundo. Mm-mm. Madidisrupt na naman yung ano namin, yung buhay namin. And then Tama. kaya nga ako umalis sa service dahil may mga ganun na cases. So sabi ko, tapos nagano siya nung nasa hotel pa kami noon. Sabi niya, okay na kung ano kung Hindi, na nangyari kasi noon, nung nag-uusap kami na kasi dito sa employer ko kasi sa Covenant, maganda siya dahil pagdating mo dito, An 30 days kang like bibigyan ng mm-mm. free na Housing. housing. Nasa Mm-mm. hotel ka, which is, Accommodation. oo, yung accommodation mo is 30 days na free sa hotel. Tapos walking distance lang Mm. hospital. Mm-mm. So, habang nagpa-process ka para kumuha ka ng kotse, ng Mm-mm. gano'n, at least makakapasok ka agad, hindi hassle sa'yo, Tama. pati safe din. So, Mm-mm. parang ang nangyari noon, kasi nung nag-uusap kami sa hotel, sabi niya kaya, ano kaya yung pwede kong parang maging work dito, na Mm-mm. parang yung public service ba? Mm-mm. So, nung naisip niya, parang maya-maya sabi niya ganun, um, paano kaya hindi ako mag-nursing? So yun na. Sabi ko, nung sinabi niya yun, nagulat talaga ako kasi sabi ko, ano sa plano natin to? 'Di ba? Tapos di sabi ko, oo naman, bakit nga naman hindi? Sabi kong gano'n. Mm-mm. Maganda Mm-mm. nga yun na nanggaling sa kanya. Kasi ayoko Mm-mm. impose ng dapat ganito yung gawin, Oo. dapat ganyan. Kasi Oo. sumama ka na nga dito Tama. Ginito mo yung career mo. So, Mm-mm. whatever you like, nandito ako para suportahan ka. Yun ang lagi kong sinasabi Oo. sa kanya. Kasi that's Oo. the thing that I can do for him. Mm-mm. Tapos, hindi ako makatulog nung ano na yun, kasi hapon kami nag-uusap na hindi ako Mm-mm. makatulog. Hanggang sa sabi ko, alam ko may way eh. Sabi ko gano'n, Mm-mm. para kasi may bachelor's degree na siya. So, Oo. nag-search ako sa Google. Mm-mm. Tapos, yun nga nakita ko na may accelerated BSN. Oh. Oo, kaya ako nalaman. BSN talaga. Yes, accelerated Degree BSN. talaga. So, nung tulog na siya noon, kasi natulog yata ako noon, I think around 1 or 2 in the Mm-mm. morning eh. Mm-mm. Tapos, nung pagkagising niya, sabi ko sa kanya, may nakita ko. Sabi ko, Mm-mm. ganon. Merong nagtumatanggap ng accelerated BSN. Basta, ang prereq niya is, kailangan meron kang bachelor's Bachelor's degree. degree. So, doon Alright. nag-start yun. Doon na yun nag-start. So, Tapos, ilang years yung inaral mo sa BSN, sir? nung una kasi nagpa-evaluate muna ako dun sa sa West. Right. Ngayon, dun sa West kasi ang kwento kasi na is dun sa West is i-evaluate niya yung course mo na Po. tinig sa Ah, PMA. alright. Tapos ibabangga nila dun sa equivalent na grade dun sa US. Tapos Okay. sa credit. mhm, Alright. Kasi ang problema dun is instead na 3 credits yung halimbawa sa isang subject, instead na Mm-mm. 3 credits yung nakuha ko sana, naging 2 na lang. Mm-mm. Kumbaga hindi siya, kumbaga mismatch siya. So, Mm-mm. in short, hindi ko siya pwedeng i-credit. So, nag-end up na wala akong na-credit dun sa nakuha ko ng subjects nun. So, plus, ang requirement dito is dapat yung subject mo na prerequisite dun sa nursing is dapat within 10 years. Mm-mm. Ang tagal na akong graduate eh. So, ibig sabihin, hindi na rin siya pwede. So, in short, kung ano man yung prerequisite na nire-require ng Texas Tech, is kailangan ko siyang ulitin. Ulitin. Inulit ko siya. Inulit mo talaga. Inulit ko talaga siya. Sabi Mm. ko, we have to start somewhere eh. So, kailangan Mm. natin mag-umpisa. Mm. mhm. So, So, pero yung prerequisite po nun is pwede po yun, pasok po yun sa ibang course din, no? Or ini BSN or ini other degree sa Pilipinas pag kasama nila yung partner nila na hindi nurse. hindi lahat. Hindi lahat. Hindi Hindi din lahat. lahat. Hindi Alright. rin lahat eh. Kasi, say for example, meron tayong subject na Filipino. Di ba? Hindi naman talaga siya, ano? Mm-mm. Tapos dito kasi sa Texas is nire-require niya meron siyang
Texas core curriculum. curriculum. Kailangan mo pa pala Meron ka mag-exam. dapat English 1 and 2, meron kang math, meron kang Okay. US government, meron kang Texas government. In short, History nila. yung Mm. US government, Texas government, and US history 1 and 2. Mm. Tapos meron ka pa yung pwede kang mamili dun sa arts, gusto mo ng music, o gusto mo ng Talagang college na ano. so, Talaga. Oo. meron silang nire-require na gano'n na kailangan mo siyang makuha para ma-qualify ka Pumasok sa na university. pumasok sa university Okay. na nag-offer ng bachelor's kung bachelor's yung gusto mong kunin. So, in short, sabi ko, sige, ulitin na lang natin lahat. Kumbaga, okay na lang din na mag-umpisa. So, yun. Yeah. All in all, to cut it short, all in all is nakuha ko yung prerequisite ng a year and a half. Pero ano yun, full Full load load. yun. So, we're Full load. looking at mga 17 credit hours per semester. Tapos kumuha Talaga. pa ako ng interim, spring interim, Hindi talaga. summer. Aha. Kumuha So, rin ako ng nag-full-time ka nun, sir? Full-time full-time student? student. Mm. Tapos on top of that, nag-training din ako na ng CNA, which is Nag-CNA ka din? oo, Oo. kasi yung CNA is required din siya ng Texas Tech para Mm. ma-admit ka dun sa BSN? program. Mm-mm. Oo. So, in short, nagkaklase ako ng gabi nun. Tapos, syempre may klase ako ng umaga, ganun. Pumapasok ako ng gabi ng CNA. It took me 3 months, ganun, to complete. Tapos after nung nakumpleto ko na siya, so nag-apply na lang din ako sa Covenant din bilang parang on-call lang na CNA para lang magkaroon lang ako ng background. Background. Experience na sa Ito para rin makita niya. Makita niya, Kasi oo. parang yung pagkuha rin niya kasi ng CNA, maganda din siya in a sense na makikita niya ano ba ang magiging work niya. Tama, Gusto niya oo. talaga yung nursing, di ba? Mm. Kasi kung kasi sa nursing kasi kung ang driving force mo kasi is yung Sweldo lang. sweldo, hindi ka talaga Hindi, tatagal. oo, tama. tama. Hindi talagang kasi naalala ko, kukwento ko lang, nung syempre nagsi-CNA nga siya, di ba? Tapos, nung yung first day niya, umalis siya ng fresh na fresh siya. Tapos, nakita ko talaga siya pag uwi niya. Gulo-gulo yung buhok niya, para siyang na-warshock. Tapos sabi ko sa kanya talaga, okay ka lang ba? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, maliligo muna ako. Sabi niya yung ganun. Tapos saka na lang siya nagkwento. Talagang ang dami niyang kwento. Ganito yung nangyari Oo. sa pasyente niya. Although, syempre, hindi niya naman sinasabi kung ano yung name kasi syempre, hindi ka pwede. Hindi mo sabihin kasi HIPAA violation yun. So, basta basic sabi lang yung patient ko, ganun. So, parang, pero sabi niya, masaya naman siya. Alright, at Ganun yung least. ginagawa niya na nakakatulong siya. Kasi I want to make Mm. sure na ginagawa niya yon and at the same time, nag-e-enjoy siya. Nag-enjoy, tama. Oo. So, to cut the long story short, nag-BSN ka na, sir. Tapos, kwento mo konti yung sa BSN, sir, kung Ako kumusta kumbaga, yun. di ba nga, nag-take ako ng prerequisite sa isang college, community college. Yung nga, kinuha ko siya ng a year and a half. And then, tapos kinuha ko rin yung, on top doon, kinuha ko rin yung training ng CNA. And then yung nga, yung university kasi, syempre, hindi naman automatic na makukuha ka eh. You have to be parang kumbaga competitive din eh. Kasi marami rin nag-apply para makuha yung slot na yun. Na which is, ABSN is ino-offer lang siya Once a year. once a year. So, Oh, isang klase lang siya every year dun sa every year. Texas Tech. So, kaya yun, ginalingan ko talaga yung prerequisite, Entrance. Prerequisite at entrance. which is kompleto ko naman siya na 4.0 yung GPA, ganun. Tapos syempre doon sa Texas Tech kasi is preferred din nila yung meron kang, hindi naman preferred pero it adds up doon sa point system nila na kung meron kang military background. No. Tapos kung meron kang other language na alam. Mm. Kasi gusto rin nilang i-diversified yung yung school, School. yung class para nang sa ganun syempre
kung nurse ka, meron ka ma-encounter na ibang lahi, di ba? Ganon. So, gusto nila lang i-fill out yung ganon na diversified tayo, Yung gap. lang isang lahi yung Wow. pumapasok. So yun. So nakuha ko yung mga points na yun. Plus kung meron kang hospital experience, which is yun yung ginagawa ko na. CNA mo. Nag-add up din dun sa point. Ganon. Mm. So all in all, previous grade ko sa PMA, and then hospital experience. Lahat yun is nag-add up dun na-admit ako dun sa accelerated nursing program ng Texas Tech. So, ano lang yan, 12 months lang yun na, na talagang solid na talagang pressure. Grabe, 12 months lang? 12 months lang yun. Kasi ano yun nag-apply parang 4,000 something. Mga 4,000 something yun na applicants. Tapos ang kinuha lang is parang nasa 200. Mga ganun lang. Mga 200. Hindi natin alam yung exact na ano, pero estimate lang. Konti lang talaga. Konti lang talaga. Very competitive. Right. So nung 1 year after a year, nag-NCLEX ka agad, sir? NCLEX agad. NCLEX ka agad. Ang maganda dun sa program is day 1 pa lang, binibigyan ka na ng mga NCLEX type na questions. Tapos, kumbaga yung teaching nila is pinapattern nila kung ano yung pwedeng itanong sa NCLEX. Kumbaga, full year na yun. Yun, preparation yun sa meron kami subscription ng UWorld. Para ka nang din nag-review. Ako nga, 8 months ako nag-review. Konti na lang yung ano. Meron kaming subscription ng ATI, meron kaming subscription ng Pearson. Kompleto na. Wow. That yun is kumbaga pattern siya sa English. Tapos nagkaroon nga ng di ba yung simulation pa kayo, di ba? Simulation pa kami. Tapos meron pa yung di ba nagbago yung NCLEX ng style, yung NGN, next generation. NGN, binago nila yung konting namin, yung mga curriculum na parang pinattern din doon sa NGN na type. Tapos yung UWorld, nag-update din siya. So meron na rin siyang mga NGN questions. So kaya yun, kumbaga prepared ka na ng isang taon. So ang ginawa namin, ang ginawa ko is yung earliest possible na makukuha ko na exam na mag-fit dun sa schedule. And of course, kinuha ko siya. So kumuha ko ng as early as January. After, kailan ka nag-graduate nung 12 months na yun, sir? Last year lang, December. Tapos January agad. January, nag-take agad ako. Yun, okay naman siya. Grabe. Ang galing. Pero ang question, magkano naman yung ginastos doon? Okay. Depende na yun. Kasi depende ng sitwasyon yun kung baka may makukuha ang scholarship, which is may mga nakuha rin ako ng scholarship na nakapag-adat din. So, yung side na is hindi natin talaga siya masasabi. Una-una, depende sa school. Tapos depende kung nasa ang location ka siguro. Ganun. So, yun, kumbaga, mayroon siyang sagutin talagang kung mag-advise sa'yo, it's all depend dun sa sitwasyon ng isang tao. Right. Tsaka yun nga, mas maganda kung kahit na kung hindi ka mag-aaral dito, mas maganda talaga the more na marami kang dalang baon, the better. Kasi the more flexible ka Yes, sir. Kumbaga yung part na nasistress ka na about sa pera mo kumbaga kasi syempre di ba pagka nag-migrate ka sa kahit hindi lang dito sa US, kahit saan na country, 'di ba? Maraming stress talaga Yung language, culture, yung process nila dito, yung way of living, finances, 'di ba? Lahat 'yan. Kaya kung as much as possible, kung pwede mo nang matanggal yung sa pera na side, tanggalin mo na. Kumbaga, so I think yun yung para kung halimbawa gusto mo din na lumipat ka dito sa US and balak mo na agad na kumuha ng masters mo, then hindi mo kailangan mag-loan. Kasi syempre mag-a-adapt na naman yun sa
poproblemahin. Oo, tama. Kaya ipon talaga. Ito Kailangan na. iipon kapag pumunta ka dito. As Tsaka, much as possible. tsaka Sana. siguro nakita kong isa sa big advantage namin, kaya ko siya nagawa na ganun na ABSN is, una-una, pumunta kami dito, wala pa kaming anak. Mm. So, sabi ko nga kung tayo siguro mayroong anak tayo, di ba? Mm-mm. Iba yung playing field eh. Kumbaga, Mm-mm. syempre, baka hindi ko kakayanin yung accelerated program na yun. Pwede ko siyang i-ano ng traditional program na say for example, ano mo siya, staggered mo siya or spread out mo siya sa isang Mm-mm. taon. Mm-mm. Na, yun kasi isang solid na halos 24/7 na ano yun, na Oo. and lahat. Oo. Yung siguro Grabe. yung advantage namin is na wala kaming anak tapos siya is nurse na rin siya. Nurse na din. Oh yeah, Tama. baga parang sumisweldo na siya so Mm. partly ganun um nakapag-make na ng money kumbaga ng Oo. hindi na problemahan yung financial plus Tama. sabi natin meron kaming naipon din kahit papaano dala namin Mm-mm. dito. So Mm-mm. yun siguro yung isang advantage. Sa iba Mm-mm. kasi sa iba siguro is lalo sa may mga anak na isa Mm-mm. dalawa ganun. Pwedeng yun yung isa sa ano na mag-make ng difference na Yeah. kakayanin ba to based on schedule, Mm-mm. siyempre papasok yung asawa, so Tama. ikaw yung mag-aalaga ng bata, ganun, tapos may Mm-mm. extra pa na mga gastos on top of doon kasi nga may Mm-mm. anak kayo. So, yun Mm-mm. siguro yung nakita Naging namin na advantage na. advantage sa Advantage. bagay na yun. Pero advantage din yung may mga anak because meron na silang anak. Siyempre may family na sila, di ba? So, Mm-mm. yun naman yun. Kumbaga, balancing between Balance na lang talaga. cons, Oo. yun nga. Tama. Walang kumbaga walang negative doon sa isa, hindi naman kumbaga Tama. depende na lang kung paano mo siya titignan eh. Tama. Mhm. Or, Ah, alright. So, ma'am and sir, message and advice niyo po sa ating mga kababayan na gusto ding sundan yung ginawa po ninyo at makapunta ng Amerika. Um, sa akin ang pinaka-advice ko kasi is yung nga nabasa ko kasi yung libro ni Paulo Coelho, yung alam ko very popular yun, The Alchemist. Yes. Diba? Ngayon meron akong i-quote na parang phrase doon na sabi niya is the hindrance to success is the fear of failure. Kumbaga, minsan kasi hindi tayo nagtitake ng action para baguhin yung kung ano yung status quo natin. Dahil natatakot tayo na magkamali tayo o baka mag-fail tayo in the future. So, ang sa akin is wag tayong matakot na magumpisa, wag Mhm. tayong matakot na i-grab yung opportunity kapag Meron. nandyan siya kasi ang opportunity kasi sabi nga nila knocks only once, di ba? So, yun, kumbaga kung may nakita kang opportunity, syempre pag-iisipan mo rin siya, magde-decide ka kung ilalatag mo kung ano yung pros and cons niya, Yes, gano'n. So, syempre mahirap din mag-decide, lalo yung sa case ko na sabi tama. ko, ano ba yung ano ko, yung magiging career ko later on. Sobrang bigat nun. Eh, hindi naman pikit bata, kumbaga, Mm-mm. naging malakas lang din yung loob ko na Yes. na mag-try, gano'n. Mm-mm. Mm-mm. Siguro sa akin, ang ma-advise ko lang kung sa mga gustong mag-change ng career, um, just make sure na paulit-ulit yung pinag-uusapan mag-asawa, Mm-mm. yung pagpunta dito, Mm-mm. or yung kung magmamigrate kayo, open communication, talagang kailangan talaga. Mm-mm. Saka support, not just yung financial support. Kasi that time, ako yung talagang full-time na nag-work. Mm-mm. Pero yung financial support kasi is kulang siya. Kulang. Kailangan mo yung moral support Moral. sa partner mo. Tama. Talagang kailangan yung sa mental health. Siyempre, actually, mahaba pang, kung pag-uusapan natin, mahaba pa yun kasi, Oo. siyempre, maraming nangyayari sa kanya. Kasi, imaginein mo yun, maganda yung career niya sa Philippines, pero Mm-mm. kailangan niyang um, mag-start ulit dito. So, Mm. kailangan mo talaga din maging patient. Mahal na mahal ka talaga ni Sir, ma'am.
Hindi naman Ah. siya. Alright. Oo. Siguro yun lang talaga, um, talagang wag niyong aawayin yung partner niyo. Siya naging very busy talaga siya noon eh. Pero Mm. imaginein mo, simula umaga hanggang gabi, talagang nag-aaral siya, talagang may study room talaga siya. Mm. So, suporta talaga. Ayun. Respeto, suporta, tsaka constantly, paramdam mo na Nandyan ka lang. nandyan ka, na paalahanan mo siya na you're doing great, Alright. Tama. mag-thank you ka, show Tama. your appreciation, di ba? Mm. Kaya, Tama. Isa sa naging challenge niya sa akin noon eh. Yung syempre umalis ka sa service, 'di ba? Tapos pumunta ka rito tapos wala ka pang trabaho. Mm. Mabigat din kaya 'yun. Mabigat, oo. From before na most of the time ako yung nagbibigay um assistance dun sa family. Mm. Ngayon nabaliktad na. So Mm. merong psychological lalo effect kung yun. lalo kung Talagang pride nun, sir. pride Totoo. talaga kumbaga. Totoo. Oo, talaga. Pero yun nga sabi ko nga is ano lang talaga eh kumbaga you think about it and then recollect yourself tapos try na paliwanagan mo yung sarili mo na kaya nga yun yung isa rin na naging driving force sa akin na magpursu ng career is because hindi lang naman sa ganun na pride but gusto ko rin yung meron akong naiko-contribute sa family. Alright. Pero Tama. hindi lang yun yung hindi lang yun because ganito ako dati so dapat ganito ako ngayon. Hindi naman ganun. Hindi lang naman sa ganun. Pero yun nga naging sensitive ako noon eh kasi kaya dapat Open Open. communication. Tama. Tama. communication, i-discuss Malaking mo factor yung talaga Mm. yun. Usap i-discuss mo. talaga. Usap lang talaga as husband and wife. Yun nga. Alright. Kumbaga, sabi nga niya, the fear of failure is hindrance to success or the other way around, the hindrance to success is the fear of failure. So dapat hindi tayo matakot na gawin yung isang bagay, huwag tayo matakot na magkamali tayo. Ganon. So kahit na gaano kalayo yung aabutin niyan kapag in-aim mo siya, kapag nag-set ka ng goal, just take a first step. Mm. Kasi we have to start somewhere na alam mo yun na kahit gaano ka parang ngayon sa education ko nun sa Texas Tech is alam ko na marami akong kunin prerequisite ganito tapos hindi pa sigurado kung maipapasa ko ba yung mga subject na yon Mm. ganon Mm. tapos hindi ko pa sigurado na Matatanggap ka matatanggap rin. pa ako doon sa nursing program ng ganitong Mm. timing ganon so lahat yun is kung isipin mo siya overwhelming pero just take a first step and Mm. then sabi nga nila ano kasi kumbaga hindi lang naman ito yung template na promote namin yung about sa mag-nursing kasi meron tayong kanya-kanyang hilig eh. Tapos may Mm. kanya-kanya iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng yung nga ng kinaroroonan ganyan. Mm. Pwede na yung iba is may makaisip ng isang bagay na hindi lang nursing kumbaga something na na mas hihigitan pa kung ano yung nagawa namin Mm. which ang point lang namin is you have to be creative because your Definitely. imagination is your limit kumbaga. Mm. So depende sa iyo kung ano yung pinapakita sa ng Panginoon na signs ganyan tapos Mm. kung ano yung effort na ginagawa mo rin. In short kumbaga hindi lang ito yung opportunity. Kumbaga maraming opportunity out there. Mm. You just have to pick. Pero ang pinaka-importante doon is kapag may nakita ka na isang opportunity na tingin mo kaya mong abutin or tingin mo magsasakto doon sa sitwasyon mo, huwag mo siyang palampasin. Kumbaga, Gawin mo na agad. Mm. i-grab it. Kumbaga, Mm. seize the opportunities. Kumbaga, sabi nga nila na Mm. yun yung, siguro yung pinakamalaking may advice namin na about doon na we are not promoting na ganito rin yung gawin ng iba but depende nga kung ano sa kanila yung mag-fit kung Mm. nakita nila anong dumating sa kanila na opportunity so iuwi mo na lang siya. Tsaka kung ano Mm. situation din nila. Yeah. Gawin lang nilang guide, right? Gawin lang Gawin- nilang guide. Pero wala namang um, parang perfect na um,
na proseso eh. Tama. It's just that you need to figure it out. Ano ba yung magsasakto sa needs ng family mo Mm-mm. at yung doable. Mm-mm. Kasi baka mamaya ang gusto mo is ganito, Mm-mm. pero hindi siya doable sa situation ng family mo. Mm. So, kailangan maging, ano ka din, maging wise ka din. Kung creative, kailangan Mm-mm. maging creative ka din. Paano mo i-execute? Mhm. And Mm-mm. then, isa pa is yung sabi nga niya na pag may nakita ka na, grab mo na. Mm-mm. Hindi yung may gusto ka, pero lumipas na yung 1, 2 taon, hindi mo pa rin nagagawa. Tsaka baka hindi na siya babalik. Yes. Oo, Opportunity. oo, tama. Oo. I think yun eh. Kaya talagang ma maraming gagawin, Mm-mm. maraming sacrifices. Mm-mm. Yun ang masasabi ko. Sacrifices in a sense na kami noon, nung nagsa-start siya, um, ginive up namin muna yung ano eh, yung mag-attend ng mga social gatherings eh. Focus lang Kasi talaga. yes, kailangan mo mag-focus eh. Kasi nung dumating kami dito sa US, 'di ba dumating kami ng June, nag-start siya ng school agad ng August. Focus I mean, agad. nag-enroll siya ng July, nag-start siya ng August. Tapos nung tinitingnan niya na yung mga dahil nga nakita namin yung ABSN, so syempre meron silang requirements Moments. na kailangan magawa mo. Mm-mm. Ngayon kung hindi rin siya nag full load at hindi niya sineryoso yung pag-aaral niya sa community college, Mm-mm. yung Prerequisite. prerequisite niya, oo. Baka hindi siya nakapag-start ng ABSN. ABSN. Kasi ang target namin no, nung syempre kailangan talaga yung meticulous planning talaga eh. Mm-mm. Kumbaga, nung tinitingnan na namin, kailangan, nag-set kami ng goal. Kailangan yung 2023, kailangan nasa ABSN program ka na. And then Mhm. 2023 ng December, kailangan graduate ka na. Mhm. Kumbaga, kailangan talagang continuous Mm-mm. Kasi planning. kasi kung hindi ka that year, iikot na naman yung taon. Yeah. Yes. Palalampasin mo yung 1 taon, so Mm-mm. nasayang lang yung 1 taon. Parang ganun. Yes. Tama. So you have to be Mm-mm. solid talaga dun sa mga decision na gagawin. Alright. So far, you work as nurse na po talaga kayong dalawa. Mhm. Mm. Tapos, yun nga, depende sa depende nga sa kung ano yung gusto mong marating. Mm-mm. Kumbaga, it's up to you to define kung ano para sa iyo yung success. Ganun. Kumbaga, depende sa iyo. Kumbaga, kung ang success mo is dito, ganitong way sa nursing, gusto mo mag nursing, then ito yung success. Kumbaga, na-achieve mo siya, successful ka. Mhm. Pumunta ka sa US, ito yung naging successful ka sa US. Yun yung definition mo ng success. Pero hindi ibig sabihin na yun lang yung success. Merong depende sa tao yun. Kung minsan Kung ano okay perspective na sa niya, kanila diba? na yan na nakasama nila ang pamilya nila sa Pilipinas, ganun. Okay na sa kanila na meron silang business doon. It's up to them to grow yung ano na yun, yung opportunity na yun. Yun yung gauge nila ng success. So minsan wag nating i-compare yung sarili natin sa ibang tao na successful na dapat ganun yung gawin natin, sana ganito rin ako, ganun. But yun nga, depende sa iyo Depende sa iyo actually kung ano yung gusto mong gawin. Yeah, you define your own success. Tama. Pero sir, nag-graduate ka ng ABSN, pero hindi Yes. lang basta-basta graduate with with flying colors. Ano pa baka pwede mong ma-share? Well, actually hindi ako naniniwala sa sabi ko nga, sinasabi ko sa kanya na I don't trust my memory. I don't trust yung ano ko, yung sinasabi nila magaling daw ako. Pero hindi ko tinatrust yun. Kumbaga lahat yan is nilalatag ko sa papel na nagte-take down notes ako, gano'n, na sineseryoso ko siya, puput na ako ng amount of time na kinakailangan para may pasa ko siya, nire-rehearse ko siya. Kasi ang learning is hindi lang kasi yung sinasabi nila pag matalino ka is pag unang sabi sa'yo ng instructor mo is na-pick up mo agad. Pero hindi siya ganun eh.
minsan Mm-mm. talaga malilimutan mo rin yung concept na yun. So you just have to repeat and repeat and repeat because yung learning nga is a repetition. Kumbaga, yun. Tapos ang ginawa ko doon is talagang ang isa sa may advice ko rin is always put your best foot forward. Mm-mm. Kumbaga sa lahat ng ano mo, small quiz man yan, small activity man yan, always do your best. Kasi dun ano dun magde-develop yung concept mo and then yung skill mo nandun na yun eh. Wala na akong mawawala yun din kung seryosoin mo siya. Kasi ikaw rin yung matututo bandang huli. Tapos yun nga, makakapag-contribute din siya sa safe practice mo later on as a nurse, di ba? Na Mm-mm. naging safe yung practice mo kasi Mm-mm. umpisa pa lang is dinevelop mo na yung ganong skill. Kumbaga nag-umpisa ka sa tamang paraan, hindi sa Mm-mm. shortcut, hindi Mm-mm. sa pangungopya kasi alam mo yun, hindi wala kang integrity kapag ka nangungopya ka, parang niloloko mo lang din yung sarili mo. So yun lang yung may advice ko is just do your best kung yung every time na gagawa ka ng isang bagay, just do your best. Wag yung wag yung For for compliance. compliance. Compliance lang. Kaya siguro ganun din yung nangyari sa kanya na nakuha niya yung summa cum laude. Grabe. Yeah. Yan, congratulations talaga, grabe. Thank you. Salute talaga kay sir. So, anong benefits po nun talagang maganda po talaga yung naibigay Nakuha din ng siya. school? Well, Nakuha ka agad eh. syempre pagka ginalingan mo sa school, marami talagang opportunity na Opportunities. mag-open eh. Mm-hmm. Kasi it means na seryoso ka sa isang bagay, it means na ginagalingan mo. You're always striving for excellence. So ibig sabihin yun yung gusto ng mga employer eh, 'di ba? Yung parang gusto nila na maging magaling ka. Hindi lang sa magaling ka kasi kapag ka naging magaling ka, ibig sabihin sa field of nursing, magiging safe yung pasyente mo, 'di Mhm. ba? So Mm-hmm. ganoon lang naman yan, nagte-translate sa ganong idea yon. So, yun. Masipag talaga siyang Sipag. mag-aral. Talaga. Yun Talaga. talaga yung pagka tinatanong ako, Mm-mm. yun talaga yung lagi kong sinasabi na paano niya nagawa na naging Mm-mm. 4.0. Mm-mm. Kaya Grabe. nga ako kasi syempre yung sabi ko sa kanya, nung nagna-nursing ako, parang sa'yo, parang ako hirap na hirap akong kunin yung grade na yun. Pero siya, syempre nahirapan din siya eh. Kasi Mm-mm. compress yung subjects niya sa nursing proper, which is yung sa ABS and sa Texas Tech eh. Mm-mm. Pero hindi naman din malayong mangyari. Hindi lang dahil Mm-mm. sa matalino siya, kung hindi yung masipag talaga siya eh. I Mm-mm. think yun yung palagi namin pinag-uusapan na yung training niya sa PMA, Mm-mm. discipline, malaking factor talaga yun. Dala-dala niya. Yes, Mm-mm. dala-dala niya yun eh. Kaya talagang pagka in-aim niya na eto, gagawin ko to, talagang magagawa talaga niyan Mm-mm. because of, hindi dahil lang sa matalino ka, kung hindi dahil masipag ka, may Mm-mm. pagpupursige ka. Kung Mm-mm. i-gauge ko siya siguro yung intellect is nasa 10% lang siguro pero all the rest is sipag, tiyaga, disiplina. Yun yung isa sa ano doon eh. Yun yung sabi ko doon na hindi lang talaga siya. Kasi merong mga matatalino 'di ba na hindi naging successful sa buhay because mali lang decision or ganun Mm-mm. or walang disiplina, tinatamad, ganun na Mm-mm. tinatamad bumangon ng maaga sa umaga or tinatamad na maghanap ng trabaho or something Mm-mm. or kumuha ng or maghanap ng opportunity. Kaya ko nasabi na intellect is just 10% lang siguro kung i-gauge mo siya eh. Okay. Tapos yun nga, in connection din yung nasabi ko kanina na ano eh, kumbaga kapag ka ginagalingan mo siya, syempre, unti-unti kang makikilala na, oh, okay to. Kumbaga, Mm-mm. i-hire natin to. And from there, record mo na yan eh. Kumbaga, kung Mm. solid mo siya na maganda yung school record mo, Mhm. kumbaga wala nang question dun eh. Kumbaga Tama. yun na yung nai-cement mo na Mm-mm. reputation mo dun sa magiging future na employer mo later on. Mm-mm. So, every time na mag-submit ka ng resume, siguro, Nandun na yun. may uy, maganda yung grade nito. Kaya nga nung nag-submit ako dun nag-apply ako sa ICU sa Covenant. So, nag-stand out talaga siya yung grade. So, kaya nga sabi ko na every work na gagawin mo dapat mag-excel ka hanggat sa makakaya mo, kung kaya Mm-mm. mo magtaasan,
gawin mo. Pero hindi siya in competition with others. Alam mo Tama. yun. Gawin mo siya Para sa sarili. para Sarili sa sarili mo. improvement, Mhm. skill-wise, knowledge, ganyan. Para na sa ganun, mag-benefit ka doon sa, aanihin mo rin siya in the future. Hindi man Exactly. ngayon. Say for example, ngayon, okay, nakuha na ako sa ICU. So, kukuha ko na experience and then, who knows, later on kung ano pa yung dadakuhin, hindi natin alam. Basta nandun na yung record mo na you are always striving for excellence and that's a good thing na continuing yung education. Di lang basta-basta, ICU nurse. Talaga. Tapos si ma'am is same po kayo, unit. Kakaalis ko lang sa surgical ICU. Grabe. But ma'am, so far, ano naman po yung klaseng suporta na binigay po ninyo kay Sir Eman? More on moral support. Mm. Maliban sa para sa akin talaga, it's not the financial support eh. It's more of the moral support. Tingin ko yun yung naging parang malaking factor kung bakit din kahit na busy siya, hindi kami nag-aaway. Walang ganun. Yeah. Wala. Kasi may mga time na talagang nakasubsob ako sa pag-aaral na nasa kwarto pa ako, gano'n, dahil nga sa accelerated siya. So, kung wife ka na hindi mo naintindihan, sabihin mo, wala ka ng time sa akin na, ganito wala tayong time mag-date or Tama. ganito. Manood ng movie, ganyan. Sabay pa ba kayong kumain that time? Oo. Yun yung moral support talaga dun na pinupush niya talaga ako na, sige, tapusin mo lang yan. Alam ko na busy ka, ganito. Okay na yan. So, walang kaso doon na yun naman yung maganda rin. Alright. So far ngayon, working as nurses, kumusta naman po buhay nurse sa Amerika? Okay siya. Okay siya. Ako wala akong compare kasi hindi naman ako nurse sa Pilipinas. So, dito ko lang na-experience yung job ng nursing. So far nakikita ko maganda siya. Kasi yung company na kung saan kami nagtatrabaho is they are always striving for patient safety, ganyan. Tinitrain nila yung mga nurses na mabuti para kung baka pag-graduate mo, i-orient ka pa sa amin kasi is 14 weeks. Nasa Pag sa ICU ka kasi 14 weeks ka talagang mag-orient eh. Oo, so tinitrain pa kami, preceptorship, syempre alam naman natin yan. So is talagang they will build you para nang sa ganun yung maging safe nurse ka. end purpose na maging safe nurse ka, maging safe yung pasyente mo, ganun. Hindi ka makapag-cause ng error na pwede makapag sa maraming lawsuit dito. Oo, tama. Dapat kailangan maging maging very careful ka talaga. Hindi ang lisensya mo, always think of your parang always protect your license. So any struggle or challenges na haharap po ninyo ngayon? So far wala. Namimiss lang namin yung family namin. Yun naman yung naho-homesick ka. Homesick pa rin. Naman talaga eh. Yun naman talaga. Pero so far ngayon na parehas na kami na nurse. Tapos nagkakatugma naman yung schedule namin. Kasi hindi naman din mahirap mag-request dito, to be honest. Okay ang Covenant. Okay. Yung facility. Yes, okay siya talaga. Hindi siya, parang naiintindihan niya na like, hindi lang yung kaya ako nasasabi to kasi may mga nakakausap din ako ng mga nandito na nagre-request sila parehas sa mga manager nila, mag-asawa na kailangan okay lang ba kasi kung ang gawin na schedule, like for example, like Thursday, Friday, Saturday, para kasi yung husband ganun din or yung wife ganun din, pinapayagan naman siya. Yun ang gusto ko dito sa Covenant. Nagpapasalamat naman din talaga ako sa Covenant kasi binigyan ako ng opportunity na mag-work dito. Sponsoran kami. Tapos maganda naman yung kumbaga yung pag-aasikaso sa amin lalo na nung nagsa-start kami dito. Kasi yung iba na mga nurses
kami, sinusundo kami sa airport. Mm. Oo, tapos pagdating mo sa hotel, meron ka pang mga groceries, may mga Wow. pa-freebies pa sila, Yan. ganyan. Appreciate namin yun. Na-appreciate talaga namin. Appreciate. So, thank you talaga sa Covenant. Thank you, Terry. Siguro ang isa rin sa masasabi ko na is hindi naman siya struggle pero continuing siya na yung adjustment siguro Yes. Adjustment. kultura nung dito sa U- US. US Then, living. Mm. yung Yung way of language life. Way din, of life. Mhm. language din na syempre kahit na marunong tayo mag-English, meron silang mga salita na parang kumbaga slang nila na Yes. kumbaga minsan nami-misinterpret ka or mami-misinterpret Pret mo sila. mo sila, gano'n. Pero gano'n talaga yan kumbaga continuously na mapag-aaralan mo rin yan. Mm. Pero huwag ka lang matakot na makipag-usap. Kumbaga makipag-usap ka lang sa kanila. Then, Yes, totoo yeah. yun. Wag Tama. wag na mas maganda talaga na um ang gawin mo is makipag-usap ka, engage mo yung sarili mo sa kanila para Okay. matuto ka din kasi wala kang choice kundi ikaw yung pumunta dito. Kailangan mong maintindihan maintindihan, pag-aralan kung ano yung kultura nila kasi ikaw yung nandito eh. Kailangan mo mag-adapt para Oo. makapag-survive ka. Mm-mm. Ganun. Okay. Pero wag mo lang kalimutan syempre yung kung ano yung kultura natin Tama. mga Of course. Pilipino. Mm. Kailangan mo nagse-self-check ka. Like for example Mm. kami, medyo ano ka na, masyadong nagiging straightforward ka na. Kasi minsan talaga ma-adapt mo na talaga eh. Na parang kung paano yung approach nila sa mga bagay dito iba. So parang somehow, unti-unti nagiging na Americanized ka na, parang ganon. So kailangan mo mag-self-check, mag-reflect every now and then. Ganon. Alright. I think wala So, naman tama dun sa ganun na yun, ma-adapt mo yung kultura nila in a good way. Yes. Huwag yung negatives, of course, tama. na ganun din naman sa Pilipino na rin naman is meron tayong good and bad na kultura. So, Just pick the good. nasa sa'yo na lang kung paano mo siya gagamitin. Kumbaga. Alright, grabe. Sobrang nakaka-inspire po talaga yung kwento na, no, grabe. Talagang nagugusbumps ako. Salamat ha. Hindi Alright. Salamat Oo. Rex, kasi hindi ko ini-expect na magiging ganun pala yung impact. Nagulat ako nung sa Lefora. Mm. Ganun yung madami yung Talaga. na-inspire, natuwa, ganun. Hindi ko Mm. expect. Hindi namin Oo. magiging ganun. Talaga, kahit nga ako, talagang sa ginawa ni Sir, grabe, salute talaga. Sobrang, di ba? Man's dream talaga yan, Sir, eh, na gustong-gusto yung maging AFP officer sa Pilipinas, right? So, yan. So, sana na-inspire po kayo, mga kababayan. At, Ma'am and Sir, baka may gusto kayong i-shout out, last message, and sa ating yung mga followers po ninyo, or mga family po ninyo sa Pilipinas. Um, Salamat sa mga family and friends namin na naintindihan yung situation namin kasi hindi kami nung bago kami pumunta dito kasi hindi kami talaga nagsabi sa lahat mm, due to personal reason. Ganun. So maraming salamat kasi ngayon na okay na siya, ngayon unti-unti na kaming parang nag-open up sa iba kasi nagre-reach out na kami kasi tapos na eh. Dati lang kasi kailangan talaga naming mag-focus. So, sensya na kung hindi kami masyadong sumasagot. Ganon. Kung masyado kaming secretive dati kasi yun eh, kailangan na goal. So, thank you sa pag-intindi nyo. Thank you din sa Covenant. Sa opportunity, sabi ko nga kanina, thank you talaga kasi nabigyan kami ng mas magandang buhay dito. Tapos, yung asawa ko pa is hinare nyo din. So, malaking ano siya, So malaking, blessed. yes, oo. Si Ayun. Sir. Sa akin, Yun, papasalamat din ako sa mga pamilya namin and then dun sa AFI family. So, syempre, I own yung kung ano ako ngayon. I owe them kung ano yung status ko ngayon because of
kung ano yung dinevelop na attitude ng ng PMA, ng AFP. Ganun. Yan. Ayun. So yun mga kababayan, sana na-inspire po kayo sa kwento natin ngayon kasama yung Mr. and Mrs. Kamiling at uh, kung nagustuhan po ninyo, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po sa pagsama ngayon. Ako po pala si Jans at see you again. God bless everyone. Bye. Thank you. Bye.